Happy Monday po mga kapatid, mga magulang at mga nakaranas ng pagmamahal at kapangyarihan ni Kristo. Natapos po ang ating masayang pagsamba kahapon, pagdiriwang ng mga araw ng mga nanay o Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga nanay. Kaya't narito po tayong lahat upang ating pag-aralan, bigyan ng papuri ang ating Panginoong Diyos. Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po ang iyong devotional leader, Pastor Edgar Quinsayas. Ito po ang panalangin ng aming mga puso, Panginoon. Ngayon pong Lunes ng umaga, kami po ay iyong katagpuin sa aming mga buhay. Nais ka naming awitan, Panginoon, sa umagang ito. Samahan niyo po ako, mga kapatid, na umawit ng papuring awit sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Amen. Praise God po sa awitin na ating narinig. Ang ating paksa sa umagang ito ay El Elyon, Our God Most High. Ito, ang ating pag-aaralan po ay magmumula sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 26 hanggang 27 ng Magandang Balita Biblia. Lumapit si Haring Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach, and Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon
at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ng bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuot ay hindi rin sila nag-amoy usok. Nais ko pong hiramin ang kwentong pulpito ni Pastor. Meron pong 5 bata na nagkikwentuhan, nang minsan nagkikwentuhan sila tungkol sa kanilang mga tatay. Ang sabi po ng una, "Magaling talaga ang tatay ko. Kaibigan niya ang ating mayor. Kausap niya si mayor kaninang umaga sa phone. Mas matindi ang tatay ko," sabi ng pangalawa. "Best niya ang gobernador. Magkasama silang nagkakapi kaninang umaga." Humirit ang pangatlong bata. "Walang palang sinasabi ang mga tatay nyo. Alam nyo, ang tatay ko, kaibigan ni Duterte." Napanganga ang ibang bata. At dito nakakatuwa yung mga kwentong bata. Tahimik, nakangiti ang ika-4 na bata. "Mga pre, wala kayo sa tatay ko. Best friend niya si Trump." Ang ika-5 bata ay hindi nagpahuli. Sabi niya, "Ayoko magyayabang. Pero ang kaibigan ng tatay ko ay mas makapangyarihan at kaya niyang gawin kahit ano. Kaya niyang bumuhay ng patay, kaya niyang magpagaling ng kahit anong sakit, magpalayas na anumang demonyo. Ang galing. At oras-oras kausap ng tatay ko ang kanyang kaibigan." Ang sabi ng isang bata, "Matindi ang kaibigan ng tatay mo. Sino siya?" Sagot ang bata, "Kaibigan ng tatay ko ang Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Lagi kasi siyang nananalangin at nagsisimba." Mga kapatid, mapalad po ang batang may makadiyos na ama. Lagi siyang malapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. El Elyon, kataas-taasang Diyos. Ang pinakamakapangyarihan Diyos. El means God and Elyon means highest, exalted God. Elyon, God Most High, is used 24 times in the Bible, 18 times in the Old Testament, and 6 times in the New Testament, where possessed people, demons, and angels use the name God Most High. Sa ating binasa sa Lumang Tipan, mayroong isang mapagmataas na hari na tinawag sina Shadrach, Meshach, at Abednego mula sa maapoy na hurno kung saan walang pinsalang ginawa sa kanila. Sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6, sa kwento po ay gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang napakalaking higanting ginintoang estatwa at pinipilit ang mga tao na sambahin ito. Kapag sila ay tumanggi, sila ay tatapon sa isang hurno ng apoy. Sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 6 hanggang 15, ang mga kaibigan ni Daniel na sila Shadrach, Meshach at Abednego ay totoong nagmamahal sa Diyos at hindi sasamba sa huwad na Diyos ng hari. Kaya't dito nagalit ang hari sa kanila. Mababasa po natin sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 15 hanggang 18, iniutos ni Haring Nebuchadnezzar na lumuhod at sumamba ang lahat ng tao sa pinagawa niyang ribulto sa sandaling marinig nila ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ang sinumang tao na hindi luluhod sa nagalagablab na pugon. Kaya dito ay sila'y kinausap ng hari at nagwika ng ganito, "Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" At dito sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal naming Hari Nebuchadnezzar, wala kaming ibang masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay na ito. Gawin ninyo yan ng gusto nyo. Ang kataas-taasang Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa rebultong ginto na pinagawa ninyo." Dito mga kapatid, nanindigan at sinabi ng 3 Israelita sa hari na tanging ang Diyos lamang ang kanilang sasambahin. Naniniwala silang poprotektahan sila ng Diyos. Ngunit kahit hindi sila iniligtas, meron silang paninindigan sa kanilang pinaniniwalaan.
Kaya sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 11 hanggang 25, nagalit ang hari kay Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ay pinatapon ito sa hurno ng apoy. Ngunit nang tinitignan po ng hari ang hurno, nagulat siya na makita ng makalangit na nilalang ang nasa apoy, kasama ng 3 lalaki, at hindi sila nasusunog ng apoy. Kaya sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 26 hanggang 27, makikita natin na lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bungangan ng pugon. Namangha siya at sinabi niya, "Lumabas kayo dyan at hali kayo dito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog di bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan ay hindi rin nag-amoy usok. Pinalaya at tinaas sa tungkulin sila Shadrach, Meshach at Abednego, at dahil dito mga kapatid, nakita ng hari na totoong makapangyarihan at kataas-taasang Diyos, ang Diyos ng 3 Israelita. Sabi po sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 28 hanggang 29, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap at sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi po sa verse 29, kaya pinag-uutos ko ang sinuman mula sa alinman hari o bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin, at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Mga kapatid, dahil po sa pagsunod ng 3 Israelita sa utos ng Diyos, kahit noong nanganib ang kanilang buhay, ang kanilang halimbawa ay nakatulong sa hari upang maniwala sa ating makapangyarihan Diyos. Sa halimbawa ng ginawa ng paninindigan po at sinabi ng 3 Israelita, ang buhay ay hindi madali at kuminsan ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang magtiwala sa ating makapangyarihan at kataas-taasang Diyos, our Elyon, our God Most High. Kaibigan, huwag tayong sumuko sa anumang ating kalagayan at magpatuloy tayong makahanap ng pag-asa sa kwento po ng ating pinag-aralan sa umagang ito. At dahil dito, nakita po natin at narito po ang 3 aral mula sa kwento sa Biblia ni Shadrach, Meshach at Abednego na magagamit natin sa ating sariling pananampalataya sa iisang makapangyarihan Diyos. Una, buo po ang kanilang pagtitiwala. Ayon sa Roma, Kabanatang 4, talatang 20 hanggang 21, hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang pinangako nito. Dito, hindi nagpatinag si Abraham sa paniniwala sa pangako ng Diyos. Sa katunayan, lalong lumakas ang kanyang pananampalataya at dahil dito'y nagdulot siya ng kaluwalhatian sa Diyos. Lubos siyang kumbinsido na kanyang gawin ng kalooban ng Diyos ang anumang pinangako niya. Sa umagang ito, mga kapatid, gayon din sa karanasan ng 3 Israelita sa Daniel chapter 3, isang bagay ang maliwanag, buo ang kanilang pagtitiwala. Hindi sila lumuhod sa ribulto ni Haring Nebuchadnezzar. Hindi nila inalintana ang pagbabanta, ang kahinatnan at parusa na gagawin ng hari sapagkat buo ang kanilang pagsunod, pagtitiwala sa pangako ng ating makapangyarihan at kataas-taasang Diyos, our Elyon, our God Most High. Friends, if life has pushed you too far, it is time to raise up with the attitude of Shadrach, Meshach and Abednego, an attitude where you are fully trust on God. Iingatan tayo ng Panginoon.
Basahin natin ang Daniel Kabanatang 3, talatang 24 hanggang 27. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnesar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos." Nang ihagis sila Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy, naputol ang kanilang mga tanikala. Lumakad silang 3 kasama ni Jesus at hindi sila nakaamoy ng usok. Purihin ng Panginoon sa karanasang ito. Ayon po sa pangako ng Isaiah, Kabanatang 43, si Jesus ay lalakad kasama natin sa apoy. Ano man ang problema o pagsubok, madarama mo ang kanyang presensya. Church, Jesus revealed Himself in the fire. Watch out for a deeper revelation and worship experience in your life. Pagpapala at tagumpay ng Diyos sa ating mga buhay. Nang lumabas sa apoy si Shadrach, Meshach at Abednego, nakatanggap sila ng promotion. Nakita ni Haring Nebukadnesar ang kabutihan at pabor ng Diyos sa kanilang buhay at pinuri nila ang makapangyarihan at kaataas-taasan Diyos. Our Elyon, our God Most High. Kapatid, sa umagang ito, ang apoy ay maaaring ang ating pinakamalaking pagsubok. Ngunit sa kabila noon ay makikita natin ang promosyon na gagawin ng Lord sa atin. Makakaranas tayo ng mga espiritual na problema sapagkat ang apoy ay nagdadalisay sa atin. Maaari din po makakatagpo tayo ng mga physical na promotion sa ating buhay, trabaho, at makakaranas tayo ng higit na promotion sa mga kakilala natin. Makikilala ng iba, kapatid, sa buhay mo at sa buhay ko, ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kung kaya po ang apoy ng buhay o pagsubok ay nagbabanta upang lakasan ang iyong loob. Ang ginawa po ng ating makapangyarihan at kataas-taasang Diyos ay isang himala. Kay Shadrach, Meshach at Abednego ay isang himala din para sa iyo at para sa akin. Ang pagpapala at tagumpay ng Diyos, our Elyon, our God Most High, be fully persuaded, believe the promise, so when the pressures increases, you receive protection and ultimate promotion. Don't give up, church. Your miracles is in the fire. Huwag kang susuko, kaibigan. Ang iyong himala ay nasa apoy. Lagi mong tatandaan ang ating makapangyarihan at kataas-taasang Diyos, our Elyon, our God Most High, ay lagi mong kasama. Patuloy siyang gagawa ng paraan para sa iyo at para sa akin at para sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Paalala mo sa amin na sa aming buhay, meron kami isang makapangyarihan Diyos na laging sumasama, lagi pong tumutulong at gumagabay sa amin. Salamat, Panginoon, our Elyon, our God Most High. Ikaw ang aming patuloy na pinananaligan. Salamat po sa karanasan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nakita po namin ang kanilang pagsunod at pananampalataya sa iyo. Nakita po namin yung promotion after the fire, after nila mapagtagumpayan ng pagsubok. Alam namin, Lord, iba't iba man po ang aming pinagdadaanan, iba't iba ang problema na aming kinakaharap, iba't iba ang bigat at aming mga dalahin sa aming mga buhay. Subalit, lagi mong pinapaalala na meron kaming isang makapangyarihan Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ng anak mong ito na nag-worship, nakikinig, i-bless mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga layunin, ang kanyang trabaho, ang kanyang negosyo, o ang kanyang maging mga gawain. Patuloy kang manguna sa amin, aming Diyos. Ikaw ay aming sinasamba. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat na mayroon pong anibersaryo ng kasal at kaarawan. Purihin po ang Lord sa inyong mga buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa inyong mga buhay at sa inyong mga gawain.
at maranasan niyo po ang kanyang mga pangako. See you again next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to the Nax UMC PH. And please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo po ay pinagpala, maaari po kayo mag-share, mag-pledge sa ating GCash account and bank account na makikita niyo po sa ibaba ng yung screen. Muli po, ito po inyong kaibigan kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan pababayaan ng ating dakilang Diyos ngayon at magpakailanman. God bless po!